Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Um, may ano no, may kanta no na sikat nung 80s no, yung The Greatest Love of All no. Ah, at may isang linya ron, 'di ba? Learning to love yourself is the greatest love of all no. So, kung hindi natin hindi natin masyadong pinapansin no, yung kahulugan ng kanta no. Parang parang ang hirap makarelate doon sa learning to love yourself is the greatest love of all no. Parang ah, parang ang dating sa atin is dapat maging selfish tayo. Ah, at yun ang pinaka pinaka ah, totoong pagmamahal daw no. Ah, so actually hindi may mas malalim pang no, may mas malalim pang kahulugan 'yon no. Kasi at may konteksto 'yon no. Kasi ganito no. Um, uh, Ako bilang isang stoic no. Uh, Mas nakakiling ako sa pagiging unselfish no. Dapat unselfish tayo. Dapat altruistic tayo. At dapat alam natin kung paano magmahal no. At yung mga bagay na yon ay ay dakila, di ba? Pero pero that does not mean wala tayong element of selfishness no? Mahirap burahin yung pagiging selfish no. Hindi ibig sabihin na maging unselfish tayo completely unselfish talaga. Ibig sabihin wala na tayong selfish na endeavor, di ba? So, yun ang uh, maling pag-aakala ng marami. Yung pag unselfish ka is dakila ka at bayani ka, mga ganon, di ba? Siguro sa konteksto ng pagpili sa tama o sa sa kabutihan. Pero pero hindi lahat ng ng konteksto ay pare-pareho, di ba? O sige, halimbawa pagmamahal no. Kasi pag nagmahal tayo, we learn to become unselfish no. Natututo tayong magsakripisyo para sa minamahal, di ba? Natututo tayong ibigay ang dapat para sa atin na sa minamahal natin. Maging anuman o sino man yung minamahal natin, di ba? At lahat ng mga lahat ng mga ginagawa nating mga unselfish acts ay ay pagbibigay daan sa inaakala nating dakila, di ba? So ngayon, kailan ba tayo nagiging unselfish, no? Kapag ka altruistic tayo or mas pinipili natin ang kapakanan ng iba o ng nakararami kaysa sa atin, no? Halimbawa diyan, yung pagpili between yung sarili at yung yung pinaniniwalaan mong tama, like political ideology or religious belief, di ba? So pagka mas pinipili mo yan kaysa sarili mo, di ba? Inaakala mong dakila ka, di ba? Or yun nga, kapag dahil sa pagmamahal, di ba? Gagawin mo ang lahat. Masunod lamang 'yon. However, kung ang context ay ay wala ka nang pakialam sa sarili mo, you will never know kung tama pa yung ginagawa mo o hindi. What if ganito? What if alipin ka nung minamahal mo at yung minamahal mo ay wala sa tamang lugar? What if nang dahil sa pagmamahal mo doon sa isang bagay o tao
hahamakin mo nga talaga ang lahat. Papatay ka, mang-aagrabyado ka, at di bali nang magkasala ka, di bali nang maparusahan ka dito sa lupa o sa langit, masunod lamang yung pagmamahal mo. Sa tingin mo, dakila yon, no? Hindi, no? Kasi wala ka ng element ng selfishness doon. Sa tingin mo yung mga yung mga terrorist, no? Mga jihadist na naniniwala sa isang sa isang Islamic Islamic ideology, no? Siyempre alam naman natin ang Islam, maraming klase yan, no? May may mga iba't ibang mga sekta rin sila, no? So at karamihan sa kanila dinedenounce nila ang terrorism, di ba? So parang may isang ideology, dangerous ideology na dinedenounce din sila. And what if, no, dahil doon sa ideology na yun, no, isusuko mo yung buhay mo, yung sarili mo, para lang doon sa inaakala mong tama, ang pasabugin yung mga inosente, di ba? Unselfish yun, altruism yun. Pero hindi mo pwedeng sabihin tama yun, di ba? So and what if, di ba? Lalo na sa isang political ideology, no? May isang dangerous philosophy na hawak-hawak yung isang political party na niyakap mo at pumaloob ka ron na para sa isang layunin, sinuko mo yung sarili mo. Hindi ba ganoon din naman yung mga Nazi, di ba? Nung panahon nung World War II, no? So para sa kanila kadakilaan yung participate sa genocide ng mga Hudyo, di ba? Meron pa nga nagpapakabayani para sa kanila yung tinatawag nilang SS, no? Na parang elite elite group na talagang espesyalista sa pagsupil sa Jewish race, no? So what if ganon yung pagiging unselfish, no? Kaya nga may konteksto ang pagiging unselfish at selfish, no? So maging unselfish tayo sa sa dakilang bagay, which means sa virtues, no? At hindi basta virtues, no? Bilang Stoic, nire-recommend ko yung 4 cardinal virtues, no? So maging tayo ron, maging unselfish tayo para doon. Ano yung 4 cardinal virtues, no? Para sa hustisya, para sa wisdom, no? Ibig sabihin, pag naging unselfish ka para doon sa wisdom, hindi ka magpapakatanga para sa isang bagay, di ba? Kundi pipiliin mo pa rin yung wisdom, no? Courage, no? So hindi ka matatakot sa anumang mga consequences ng pagpili sa tama, di ba? At temperance, no? So yung control mo sa sarili, di ba? So lagi dapat may control ka sa sarili. So then the rest are secondary virtues, no? Bakit? Yun nga, what if yung love, no, ginawa nating love bilang virtue, ginawa nating above all. So for love, gagawin mo ang lahat. Kahit magkasala ka. Kahit isuko mo yung sarili mo. So ngayon, dito napapasok yung sinasabi kong kahit paano dapat may konti tayong selfishness. At kung meron man tayong selfishness, ito yung selfishness sa pagiging pagpili sa pagiging tama or sa paglalagay sa sarili sa tama. So halimbawa, may pagpipilian ka. Gagawa ka ng mali o gagawa ka ng tama. At alam mo, no, kung aware ka, no,
sa pinipili mo, alam mo pag pumili ka ng tama hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Hindi magiging maganda ang ano no, ang lahat para sa iyo. Pero pag pinili mo yung tama, pag pinili mo yung mali, ganun. Pag pinili mo yung tama, alam mo maraming uh, uh, pakinabang ito sa iyo, di ba? Sa sarili mo. So sa pagpili ng tama, inililigtas mo yung sarili mo sa kapahamakan, di ba? So kung yung pagpili sa tama bilang pagligtas sa sarili sa kapahamakan ay isang form ng selfishness. So pwede tayong maging selfish sa ganung paraan. Yung pagpili sa tama upang iligtas ang sarili sa kapahamakan. Diba? Dahil kung wala 'yon, wala tayong motivation na gumawa ng tama at ilagay yung sarili natin sa tama. Para sa atin, everything is nothing. Walang saysay ang lahat, di ba? So kaya pati buhay mo, wala na ring saysay. So pwede mong ibigay yan sa kahit si kanino or sino, basta trip mo. At yung trip mo ang magsasabi kung ano yung tama. So yun ang pagkakamali natin. At doon tayo nagkakamali sa mga trip-trip lang natin At pagka yung nasasaktan tayo, namimiligro tayo, or nagsasuffer tayo, or pag may pain and suffering, sasabihin natin, saan ako nagkamali? So bakit natin hinahanap yung pagkakamali natin? Bakit natin dinidiscover kung ano yung tama? No, dahil ayaw nating masaktan, ayaw nating mapahamak. At ayaw nating mapahamak kasi somehow gusto nating iligtas yung sarili natin doon sa kapahamakan. Somehow meron tayong selfishness. So nagiging matino tayo kapag meron tayong selfishness na konti doon sa bagay na yon. Bakit? Kasi nagkakaroon ka ng self-awareness. Meaning, nagiging aware ka na nag-i-exist yung self mo. Merong self. Kasi pag hindi mo nakikilala na meron kang sarili, na meron kang self, ibig sabihin, wala ka nang pakialam sa sarili mo. Ano ngayon kung mapunta ako sa impyerno? Ano ngayon kung parusahan ako ng parusang kamatayan? Ano ngayon kung ikulong ako? Ano ngayon kung i-assassinate ako? Basta ako, unselfish ako, gagawin ko ang lahat para sa minamahal ko. Gagawin ko lahat para sa pinaniniwalaan kong dakila at tama. Kahit di mo alam kung tama talaga o dakila ay pinaniniwalaan mo. So, gagawin ko ang lahat para lang maging bayani sa sa paningin ng aking mga kasamang naniniwala sa pagsupid ng ibang lahi. Wala ka na sa sarili. Kasi hindi mo nakikita yung sarili mo. Wala kang self-awareness. Pero kung may self-awareness ka, magkakaroon ka ng takot na na hindi maligtas ang iyong sarili or ng takot na mapahamak ang iyong sarili dahil sa iyong pagkakamali. So, yun yung sinasabi ko noon na yung courage ay hindi pwedeng for courage sake, Hindi pwedeng maging matapang dahil kailangan mo lang maging matapang, hindi. May pinaggagamitan din ng tapang. At yung tapang ay yung tapang mo sa pagpili sa tama. Pero, yun ay pinupush ng kaduwagan din. May balanse rin doon. Hindi pwedeng puro tapang ka lang, may konting kaduwagan ka. Diba sabi ko nga noon, sa mga past videos ko, kaya ka nagiging matapang kasi naduduwag ka na maging duwag. So, hindi ka magiging matapang kung hindi ka naduduwag na maging duwag. So, kasi nakakatakot maging duwag So, yun. Kung wala kang takot, paano ka magiging matapang? So, yun yung nagpapagana sa ating tapang. May konting element ng kaduwagan. At kung meron tayong dapat na kaduwagan, dapat maging duwag tayo doon sa area lang na yon. Ganon din sa selfishness. Kung pinopromote natin dito or pinopromote ko dito sa channel ko na maging unselfish tayo, hindi ito yung pagiging unselfish for
for the sake na maging unselfish lang. Hindi. May pinaggagamitan yan. At yung pagiging unselfish, may pinaghuhugutan din yan. At ang pinaghuhugutan yan, syempre, yung pagiging selfish din. So, yan yung tinatawag na, na balanse. Kaya nga ang mga Stoics, nataguri ang paradoxical. No? So, palaging kontra-kontra ang sinasabi, di ba? So, kung gusto mong mabuhay, dapat handa kang mamatay. Parang ganun. Or maraming pa maubos ang natin yung oras natin. Maraming mga kontra-kontra ang mga pahayag ang mga Stoics, no. Pero yun ang tinatawag na paradox, no. Ibig sabihin, dalawang magkaiba na totoo. Dalawang kontra na pero totoo, di ba? Dahil magkaiba yung konteksto. So, yun. We can be good for selfish reason. So, at wag nating kakalimutan na lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundong ito, ang pinakapangunahin dito ay yung self-preservation. So, self-preservation, pinanganak tayo dito sa mundong ito, nag-i-exist tayo sa mundong ito, at burahin mo na lahat ng mga paniniwala. Pero, nandiyan yung instinct natin na i-preserve yung sarili. Diba? Kaya nga, natatakot tayo sa danger, nagugulat tayo, kakain tayo, magpapahinga. Lahat ng mga yan, self-preservation yan. Diba? Kaya pag may threat, magiging mailap tayo, or lalaban tayo. Diba? Hahanap tayo ng tahimik na environment para masabing ligtas tayo. Kasi ang purpose natin, primary purpose natin ay self-preservation. Why self-preservation? Meron kasing tayong element of self-awareness at meron tayong element of selfishness sa area na yun. So, yung pagiging unselfish, yun ay dinidikta lang dapat ng ating reason na nagsasabi kung ano ang tama. At gagawin natin yon, pipiliin natin yung pagiging unselfish para piliin yung tama at hindi yung mali. You can never or you should never be unselfish for the sake of doing what is wrong. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.